وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa gabay ng Islam, sapagkat katotohanan na sino mang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay sa pananampalataya ay higit na nagtamo ng pabor mula sa Kanya, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaysa doon sa isang taong nagabayan sa direksyon na pupuntahan niya tungo sa eskwela, sa kanyang trabaho at iba pang mga makamundong bagay. Sinasabi sa ilang mga talata ng Quran na kapag nakapasok na sa paraiso ang mga tao, meron silang mga pagpuri na sasabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang doon, sa isang talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Sasabihin ng mga tao sa paraiso, katotohanan na ang lahat ng pagpapasalamat at pagpuri ay kay Allah na siyang naggabay sa atin hanggang dito, tungo dito. At katotohanan na hindi tayo magagabayan liban sa patnubay na lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, sana'y magsumikap tayo bilang mga Muslim hanggang marating natin na tayo mismo yung magbanggit noon sa Jannah, bi'idhnillahi ta'ala. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga magulang, kaibigan, kakilala, meron ako nais ibahagi para ma-refresh palagi yung pagnanais natin na matuto sa ating pananampalataya. Alhamdulillah, kanina yung mga lecture hinggil sa pag-aaral, dapat ma-inspire tayo doon. At gusto ko lang ding i-remind yung bawat isa na ikaw na umaattend dito ngayon sa pag-aaral natin ngayon sa Masjid Ibn Abbas, marapat mong malaman na hindi lang ang lingguhang pag-aaral kagaya nito ang pagkukunan mo ng kaalaman sa iyong relihiyon. Marapat mong malaman na hindi lang ang mga lingguhang pag-aaral kagaya nito ang pagkukunan mo ng kaalaman sa iyong pananampalataya. Tama? At may mga pagkakataon, halimbawa na may mga symposium, mga event na ginagawa ang mga organization, Muslim organization. May mga bisita, may mga speaker, may mga topic na dinidiscuss. Inspirational yun, dapat nakakapaghikayat sa atin na maging practicing Muslim. Pero huwag nating iasa sa mga ganong event lang yung pag-aaral natin. Tama? Hindi rin sa lingguhan lang na pag-aaral. Kailangan ikaw bilang Muslim, meron kang sarili mong routine ng pag-aaral at pagtuklas ng bago palagi sa iyong pananampalataya. Lahat naman tayo dito mayroong Quran sa bahay. Tama? Baka yung iba, mas marami pa ang isang tao, isang bahay, 5 Quran. Iba-ibang translation. Tama? Ganun karamihan ng mga tahanan ng mga Muslim. Parang bookshelf ang pag sinabi sa Quran. So, dapat meron kang palagi ang binabasa doon. Inshallah, sa isang araw, sa isang gabi, huwag mong palilipasin na matutulog ka na wala kang natutunang bago. Kahit isang hadith, kahit isang aya. Kahit isang hadith, kahit isang aya. Dahil yun ang totoong nagbibigay sa iyo ng lakas at karagdagang gabay sa pamumuhay. Dahil tayong mga tao nagkakasala, nagkukulang, kapag lumilipas yung panahon at nawawalan tayo ng kaalaman, maubusan din tayo ng inspirasyon para lumakad sa buhay natin bilang mga Muslim. Tama? So, ganito yon. Isa sa mga hadith na tanyag ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nung nilikha niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, at nung nilikha niya ang impyerno, sa paniniwala natin, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang paraiso at ang impyerno ay nakahanda na. Nakahanda na. Hindi lilikhain pa lang. Nakahanda na ito, nilikha na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, ay tinawag niya
Si Jibril alayhi salam. At nagtungo si Jibril at pinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Jannah. At nagwika si Jibril ng mga salitang may kahulugan na, "Sumpaman o aking Panginoon, wala ni isa man sa mga tao ang hindi maghahangad na makapasok dito." Jannah. Nakita ni Jibril kung ano ang paraiso. Subhanallah. Nakaka-excite makita yung Jannah. Subalit pagkatapos nito ay pinaikutan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso ng mga makarih. Makarih, mga kinaayawan ng tao. Mga hindi gusto ng sarili ng mga tao. At matapos yun, ang sabi ni Jibril, "O aking Panginoon, ako'y nangangamba na baka wala ni isa sa kanila ang makapasok dito." At ganun din ang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Jahannam, ang impyerno, ay tinawag niya si Jibril. At nang makita ito ni Jibril, "O aking Panginoon, marahil lahat sila kapag narinig nila ang patungkol dito, wala ni isa man sa kanila ang magnanais na pumasok dito." Si Jibril ang nagsasabi nito nung nakita niya yung Jahannam. At pinalibutan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na pinagnanasaan at kinagugustuhan naman ng mga nilalang. At matapos nito, sinabi ni Jibril, "O aking Panginoon, ako'y nangangamba na baka lahat sila ay makapasok at magtungo dito sa impyerno." At ito yung katotohanan. Ngayon, ibig sabihin, yung Jahannam, impyerno, Jannah, paraiso, by nature, ang Jahannam masama. Hindi magandang lugar. Wa bi'sal qarar, wa bi'sal masir. Yun ang mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mainam na lugar na hantungan. Hindi mainam na lugar na doon ka mananatili. Sa Jannah, ni'mat thawab. Napakainam na pabuya. Napakainam na lugar na doon ka mananatili at hantungan para sa mga tao. Ito ang nature ng dalawang nilalang na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sa kadahilanang ang pagpunta sa impyerno ay ang magre-resulta para magpunta sa impyerno o mapunta sa impyerno ang isang tao ay ang paggawa ng tao, ng mga jinn, ng mga nilalang sa mga gusto ng kanilang sarili. Kaya parang magmumukhang maganda yung pagpunta doon, pero hindi naman. At ganun din, yung Jannah, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba't ang pabuya ni Allah ay ghaliyah, mamahalin? At hindi ba't ang pabuya nga ni Allah ay paraiso? Hindi cheap, di ba, yung paraiso? At yung mga dahilan para mapunta doon ng tao ay mga bagay na kinakailangang pagtiisan, kailangang pagsumikapan, kailangang pagtiyagaan, na hindi lahat sa mga tao ay nagnanais ng ganong paghihirap. Kaya para siyang magiging mahirap. Ipasok natin yung isang hadith. Yung pagpunta sa paraiso, by nature, by default, kung ganun lang mangyayari, hindi lahat sa mga tao magtsatsaga, magsusumikap. Hindi ganun ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, madali. Hayahayang buhay. Kaya nga pag kinunik natin, bakit mayroong pampaswerte, iwas malas, ang gusto kasi ng tao, smooth lang yung buhay, walang pagsubok. Tama, di ba? Pero, pag tinignan natin, yung Jannah, mamahalin. May pagtsatsaga, may pagsumikap. At madalas, ito yung sinasabi ng mga tao na mahirap maging Muslim. Bakit? Kasi may gagawin kang obligasyon, may iwasan kang mga bawal. Pero tingnan ninyo, hinggil sa pag-aaral. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma,
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman sa pananampalataya, ay padadaliin sa kanya ni Allah sa pamamagitan nitong kaalaman na ito ang pagtungo niya sa paraiso. Bakit? I-connect ulit natin yung hadith. Dahil kapag ikaw ay nag-aaral, natututo, nagtatanong at umuunlad sa mga nalalaman mo hinggil sa pananampalataya, yung natural na hindi gusto ng sarili mo ay matutunan mong mabuti pala at mayroon pala talagang benepisyo. Tama? Ang natural sa mga tao, ayaw papigil sa pagtulog. Halimbawa, nalaman mo ang hadith na patungkol sa rak'at al-fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ang dalawang rak'at ng sunnah ng fajr ay mainam pa sa mundo at nilalaman nito. Kapag nalalaman mo yung mga kaalaman hinggil sa pananampalataya, nagiging maganda para sa iyo yung masama o mahirap para sa iba. Kaya magiging madali para sa iyo yung pagpunta sa paraiso. Para mong binabalik na maganda ulit, madali ulit ang pagtungo sa paraiso. Subhanallah. So, yun ang pambungad natin na paghihikayat sapagkat kinakailangan talaga natin ng kadagdagang kaalaman palagi sa ating pananampalataya. So, inshallah, yung mga tinatahak natin na landas sa pag-aaral, ito man ay pisikal, tutungo ka sa masjid, o sa kahulugan nito na nagbabasa ka sa bahay, nakikinig ka ng lecture, nagre-review ka, yan ay mga pagtahak sa landas ng kaalaman. At sa pamamagitan yan, ay magiging madali para sa iyo ang pagtahak tungo sa paraiso. Naway padaliin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating lahat, ang pagtahak tungo sa paraiso. Amin ya Rabbal Alamin.